Good day and welcome back mga ka-negosyo. For today's vlog, nakabili po tayo ngayon ng mga transformer o mga scrap na dynamo sa isang pabrika. Ito po, ang bigat po nito is 3 tons. Nabili po natin ng 50 per kilo. Ngayon po, kikita ho ba tayo sa 50 per kilo pag ito po ating bibilin? Ngayon po, susubukan ho natin. Ipapakita ko sa inyo at para maging sample nyo kung sa mga nag-uumpisa, makita nyo kung pwede ba natin bilhin ng 50 per kilo ang isang dynamo. Ayan po. Sa ngayon ho, ang tanso po is 490 ang Class C. Ang estimate ko dito is sa isang tinulada meron po tayong 100 kada. Sa isang tinulada meron tayong 100 kilos sa tanso ang ating makukuha. 3 tons po ito, ibig sabihin lang meron tayong 300 kilos na tansong makukuha. Kung di po ako nagkakamali sa aking estimate, pakita ko po sa inyo yung mga dynamo. Ngayon po, babaklasin po namin to para makita po natin, makita niyo po kung aabot po ba na ito ng 300 kilos. Kasi pag umabot po ito ng 300 kilos, sigurado na po na pasok po tayo sa puhunan. 150,000 po ang puhunan nito. Is kung masushoot siya sa 300 kilos, ang tanso nito is may tubo na 147,000 na po aabot yung kapital at 3,000 na lang po yung ating hinahabol. At yung bakal na matitira, yun po yung magiging income natin. Sana po umabot po ng 300 kilos yung tanso. Ngayon po, bukas i-start na namin itong baklasin. Is papakita ko sa inyo yung kabuuan bigat po ng ating babaklasin tanso. Pag ito yung nabaklas, titimbangin po natin at magkaroon po kayo ng mga konting kaalaman about po sa pagbabaklas po nito at kung magkano talaga ang aabutin ng ganito karaming tons dynamo at sa 50 kung tayo ba'y kikita. Hanggang dito na lamang mga kanegosyo, back po tayo. Mga ka-business, ito na po yung ating total ng ating baklasin, yung mga binaklas ng ating mga transformer o yung mga dynamo. Bali, inaabot po siya ng 167,677. Hindi po tayo kumita ng malaki, hindi rin po tayo nalugi. Ang problema nito, break even tayo dahil po halos 2 weeks po natin itong binaklas ng isang tao natin, tapos tinutulungan lamang po siya ng ating iba niyang mga kasamaan pagkatapos pong bumiyahe. Kaya po hindi po talagang maganda na tayo bibili ng 50 per kilo nito. Kasi po yung pinakamataas kong binili nito is 42 pesos. Malaking mga dynamo o transformer po. Pakita ko po sa inyo. Ayan, dyan po sa taas. Makikita nyo sa taas. Dyan sa ating monitor. Yan po, binili ko po ng 42 yan kada kilo. Pero po ang isang piraso niyan ang isang piraso po ng ganyang kalaking dynamo, inaabot po ng 80 to 70 kilos ang tanso. Samantalang pong ito, maliliit, medyo madali siyang baklasin, pero inabot lamang po sa isang tinulada. Inabot lamang po siya ng 76 kilo ang naging tanso niya. Kaya po inabot lamang po ng 228 kilos yung naging tanso niya. I-times natin sa 520, kaya inabot lamang po siya 118,560. Yung nasabi ko na nakaraan is 490 kilo ng tanso. Nang dineliver po natin to, inabot po ng 520 na sa deliveran. Dapat nga mas kikita tayo kasi napakataas po ng tanso. Kaya po mga kanegosyo, ang dapat bilinan po talaga natin sa ganitong baklasin 30 to 35. Ito po, learn to experience. Kasi po, kailangan natin din subukan para malaman po natin kung talagang medyo may income po tayo sa ganitong klase ng
ng ganitong baklasin. Kaya po, bigay ko po yung total. Yung bakal po, bali inabot ng 2,655 times 1850. Kasi nga po ito, mga reject po ito. At hindi po natin pwede pang tunawan, mga pundido po ito. Kaya po, ang presyo lamang po nito is 1850 dun sa aking dinadalan. Kaya inabot po ito ng 49,117 pesos. Tapos po yung tanso na total, 228 times 520 is 118,560. May losses po siya na 117 kilos. 117 kilos po yung losses niya. Ayun po yung mga dumi-dumi, mga langis. Ayun po yung naging losses niya, kaya hindi tumugma sa 3 tons. Kaya hindi po tayo kumota, mga ka-negosyo. Ang kota po natin is sa isang tonelada is 1 tons. Ngayon po, nagkulang po ako ng estimate. Inabot lamang po siya ng 76 sa isang tonelada o sa 1,000 kilos na baklasin. Inabot lamang po ng 76 kilo yung naging tanso. Ito po, learn to experience, mga kanegosyo. At darating din time, na-experience rin po yung mga ganitong klase ng mga baklasin. At least may idea na po kayo kung paano na natin bibilin yung mga ganitong klase ng baklasin. Sana po may nakuha po kayong idea about po sa pagpakas po ng mga ganito. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and mag-follow po sa aking YouTube channel and Facebook. God bless po sa inyo lahat!